Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Ka-Familia, magandang araw po sa inyo. Ngayon, napakaganda ng topic nating pag-uusapan. Kasi alam niyo naman sa business ngayon, nowadays, napakarami nating nakikita na nagbi-business. Ilang buwan lang, sarado na. Meron nga ako nakita, almost 1 week pa lang, talagang nag-iisip ng magsarado. Meron nga, then after 1 month, sarado na. So may mga nandyan, mga restaurant, mga coffee shop, lubihan o kung ano man, kainan. Yung iba may mga inaalaga ang aso or kung ano man. Napakahirap ng business ngayong panahon nito. So kaya ako, ang Negosyo Philippines, ang ating advocacy ay para makatulong sa mga taong magninegosyo at nagpaplanong magnegosyo. Nag-share tayo ng mga experiences natin para at least hindi na natin nasabi nila, you will learn through your mistakes. Magaling nga kung nagkaroon kayo or nagnegosyo kayo, bumagsak kayo, makabangon pa kayo. Pag-usapan natin sa dinami-dami ng mga negosyo natin na pinasok. Alam nyo, ang pagbababoy, ang isang negosyo na gustong-gusto kong balikan. Alam nyo, napakaraming itinuro sa akin na lesson ng pagbababoy. Ang sabi nga, kung wala mang naging profit sa pagbababoy ko, but at least meron akong aral o lesson na nakuha. Alam niyo guys, tayo sa farm natin, nagbaboy tayo, nagpagawa tayo, umu-order tayo ng mga paanakan, ng mga ipitan, yung mga walayan ng biik. Alam nyo, yung farm natin, napuno natin ng inahin. Natatandaan ko, nung kasaksagan talaga natin, kadamihan natin ng baboy, almost 100 yung inahin natin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 96 heads, 96 sow level yung ating alaga. Meron din tayong ilang area lang na, kasi noon talaga, yung farm natin, sa Unica Iha Farm, nag-concentrate tayo sa pagpapaanak ng mga inahin or pagpuproduce ng mga biik. So, yun nga, so nasa 96 pa. Meron din tayong ilang pitak ng sa mga fattening and bukod dun sa farm na mapuno natin. Guys, may mga pinaalagaan tayo sa mga kumpare natin. Alam nyo ba guys, sa kabaitan natin, may mga iba tayong pinagpaalagaan na tayo ang nagpagawa ng building, tayo ang nagpagawa ng bubong, yung mga Bartolina. Alam nyo, naalala ko talaga, meron tayong pinagpagawa ng kulungan, nag-alaga ng 26 na heads na fattener. Noong average ng 60 to 70 kilos, yung 26, kung hindi ako nagkakamali, ang natira ay 3 dahil tinamaan ng sakit. Sa 3 yun, ang isa pa ay bansot. Sabi ko nga noon, katay mo yan para matikman natin. So, 200,000 ang nalugi doon, sabay tigil na nag-aalaga. Okay, peace dun sa ating tagapag-alaga ngayon. Merong iba na pinagpapalagaan natin. Sabi nga ay payat ang baboy, mataba ang baka ng pinagpapalagaan. So, napakahirap, marami tayong pinagdaanan, marami tayong pinagpaalagaan. Alam niyo guys, napakalaki ng ini-invest ko sa hog racing or sa pagbababuyan. Talagang napakarami nating paiwi bukod sa farm natin. Yun nga, tinamaan ng bulkan, nasira yung farm natin, walang maipakain, and that time guys, imagine ninyo, ang fattening that time, napakarami nating pambenta. Alam nyo ba, 70 pesos ang kilo, and then nung kukuhanin na, sabi 65, then last minute 60 pesos, pero kami naman noon takot kasi sabi nila, pag pumutok ang bulkan, clean up, lalong zero. So napakalaki na ang lugi nung matapos ang bulkan. Nandiyan naman yung ASF naman. So guys, tayo, napakalaki tayo ng lugi. Sa totoo lamang, million siguro yung savage. You know guys, so sa sobrang mura, wala nang kita. Nandiyan pa yung pandemic that time, nandiyan yung ASF. Ibinenta natin guys, yung sa mga subscriber natin before, kita naman yung ibabuhay natin, napakadami. Alam nyo guys, yung sa farm lang natin, ibinenta natin lahat, hindi pa nagkapera ng 2 million. Alam nyo ba guys, ang inahin nasa 96 nga, ang mga biik, ang mga fattener,
ang mga paanakan, Bartolina, lahat clean up, auto feeder, pina-clean up ko yon. Madalian kasi nga no, nagkakaroon ng ASF. Ang problema sa ASF noon that time, yung mga inahin daw binabanatan. So, napakalaki ng lugi. Sabi ko, ulitin ko, nagkapera lang tayo ng wala pang 2M. And then, yung sa kumpare ko, ibinenta ko na rin. Nasa 200 plus lang yung naging pera. Then yung isa, ganun din. Then natira yung mga kulungan, natira yung Bartolina. Meron tayong ipinagpagawa ng building na, siyempre, hindi naman nila mababayaran pa dahil hindi na nga nag-aalaga sa akin. Meron din naman na hindi pa na pinagpagawa ko ng building, hindi pa nalalamnan ng baboy ay nag-ayawan na kami. So guys, napakahirap din magpa-iwi, lalong-lalo na guys, ulitin ko, kung ang papaiwi nyo guys ay inahin, huwag na kayo magpa-iwi. Pwede tayo magpa-iwi ng baboy kung mga fattener, pero kung inahin baboy, napakahirap magkwenta. Ulitin ko, kung tayo magpapaiwi, fattener. Okay? Pero yung inahin, wag na wag po. So, marami tayong natutunan sa totoo lamang, pero tayo naging mabilis. Yung mga pinagbentahan natin na in-invest natin sa iba, pinagrabit natin doon sa mga nakaantabay sa atin. Guys, ngayon, sa totoo lamang, napakamahal din naman. Nagmamahal na uli yung baboy. Alam nyo nga dati, meron tagapag-alaga lang ng baboy na ang alaga ay nasa 80 heads. Nakabahagi ng 100,000. Ngayon naman, kaya maganda, tumataas na uli yung baboy. So kaya naman tayo, yung farm natin, bakanting farm natin, gusto nating tayuan uli ng baboy. Kasi sayang naman yon. And then dito naman talaga guys, sa probinsya, wala na tayong ibang negosyo na pwedeng magawa. Ngayon, ang pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga naging problema noong time na yon? Bakit, since ako'y magbaboy, hindi ko pa pwedeng sabihin na tumubo ko ng malaki. Merong time na siguro nagpaalaga ako ng fattener, nagbahagi kami ng parang almost 58,000 yung sa akin. 58,000 yung sa alaga. Yun lang yung tatanda ko na kumita. Pero overall talaga, lugi ng malaki. So guys, ano-ano yung mga naging problema namin noong aming ginawa ang hog raising business or nung nag-start tayo ng mga magagandang inahing baboy. Ano yung naging problema natin? Even before kasi mag-pandemic, even before yung Volcan, kita ko talaga, lugi na kami ng malaki doon sa pagbababuyan. Ang unang-unang naging problema, makinig kayo sa mga nag-iisip, mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng business ng baboy. Unang-una siguro dapat, lalo pa yung amin, yung farm talaga isa pagpapaanak ng biik, pagpapaanak ng baboy. So, nung inahin napakarami. Ang unang-una naging problema siguro namin, yung pinapaghawak ko ay siguro mga kapatid ko na nung time na yun, wala rin silang masyadong alam sa pagbababuyan. Ibig sabihin, sabi nga, kahit naman hindi ka nag-seminar, kahit hindi ka nag-training, ang mahalaga yung experience na ikaw ay marunong talaga. Sabi nga nila, yung the best teacher is yung experience. But, so, nag-start kami talaga from zero. So, and then, ngayon naman, marunong na sila. Kaya nga lang yun nga, wala na tayong baboy. So babalikan natin yung pagbaboy kasi naman yung kapatid mo natin marunong na, pero before talagang hindi talaga masyadong marunong pa, sabihin natin. Pero learning by doing, kaya nga lang napaka-risky ng ginawa namin kasi malaking halaga ang involved. So yun yung number 1 na naging problema. Number 2, siguro that time ako ay napaka-busy rin. And then siguro pagka ganun ng kalaki na farm, ang naging problema namin, yung management. So, asa lang ako doon sa kapatid ko sa pagbebenta ng biik, may mga buyer na barat, hindi na namin naipopost sa Facebook, hindi kami nakakapag-update, then update siguro sa mga presyo. So, para sa akin, kung gagawin ko ulit itong business na ito, magtatayo talaga ako ng isang pinaka-farm manager. Sa katulad ng ating kambingan ngayon, meron tayong pinaka-farm technician, farm manager, Sir Sedi. So napakadali. Siya ang nagtuturok, siya ang nagpapaanak, siya ang nabili ng feed, siya ang bahala sa tao. Siguro yung pandalawa talaga, yung management, ang number 1 naming naging problema. So sa padalawang pagkakataon, magtatayo talaga tayo ng pinaka-manager or farm manager para makasigurado na yung flow ng business natin ay magiging maganda. Kasi nga, kung sa akin pa, hindi ko na talaga kaya. Ang pantatlong naging problema natin siguro, although marami tayong inahin,
na mga quality galing sa farm. Meron tayong John and John, Victoria Farm, meron tayong Luz Farm. Ang pinakamala natin, meron tayong nakuha sa isang kaibigan natin na farm. Nakakuha tayo ng 11 heads doon. Alam niyo ba yung 11 heads doon? Meron dong 5 na inalagaan ng taon na hindi nanganak. Ibig sabihin, nabigyan din tayo ng mga inahin na hindi quality. So yun yung naging problema natin. And then, naalala ko, meron tayong nakuha na 20 inahin na talaga. Yung iba, nakailang anak na kinuha natin. Yung iba, may big na kinuha natin. Naging problema naman yung iba nga. Siguro, sobrang tanda na. Mahinang ng mga anak, ng mga kuha natin. May iba rin na nakuha natin na buntis, pero hindi rin parang nakunan. Ganon. So, yun yung siguro yung naglahok-lahok. Merong magaganda, pero meron din namang hindi. So, yun ang isa sa naging problema. Ngayon, siguro yung pang-apat din na naging problema namin, siguro, pwede kong sabihin na yung timing noon na nagpalaki kami ng wrong timing ba, yung paapat na naging problema. Yung time na yon medyo talagang napakababa ng baboy. Pero sinabayan ko ng pagpapalaki ng farm, sinabayan ko ng napakarami naming produce. Kaya naman ang resulta, mababa ang presyo ng mga biik, mababa ang presyo ng baboy. So, wrong timing guys. Pag tayo guys ay mag-negosyo, timing din, hindi rin nakukuha sa palakihan, hindi rin nakukuha sa pabilisan. Ang naging problema natin sa palima, ang isa sa medyo nakalimutan natin, yung volume agad. Agad ako, lagi ako, yan yung sakit ko talaga, agad gusto ko madami, biglang-bigla, nagsisimula pa lang kami, pinakalaki ko na kaagad. Yun din ang isa sa naging problema. Parang nabigla yung tagapag-alaga ako, hindi ganoon. Hanggang sa later on, ng taon na, humingi na tayo ng tulong. Siguro, ang pang-anim, naging problema namin, wala kaming regular. Siguro, yung vet talaga yung nangako sa atin na feeds na magsusupply sa atin nung unang encourage tayo, nung nire-recruit tayo na sa kanila kumuha. O sabi, sige, every week dadaanan namin, magtuturo kami, mag-check kami. Siguro yun yung pagkakamali natin, yung feeds company na nakuha natin, na nakadil natin ay hindi rin mga professional dahil hindi nila tayo napuntahan. Nung nagkakasakit na, saka pa napunta, late na. Siguro yun yung isa sa mga natin, bago tayo nagtayo ulit, yung feeds na kukuha na natin, dapat may technical support sa atin. And then, number 7, since kami naman talaga po ay wala namang bulugan, siguro bago tayo mag-start, kukuha na tayo talaga yung mga nagsusumpit, yung mga nag-AI na sure na every week or regular, kung mapapadaan, tataanan, makikikoordinate tayo, sabihin natin, okay, lahat ng big namin, lahat ng inay namin, sa iyo namin pakakastahan, ikaw yung mag-AI. But in return, tutulungan mo kami. So, yun, guys, know how, siguro, dire-diretsong manood, yung ating mga tao, panoodin natin ang mga video sa YouTube, kung may mga seminar, may mga training, makaka-attend. So, guys, yun yung mga naging problema kung bakit yung malaking investment natin ay nasayang, kung bakit tayo ay nalugi ng malaki, aside pa nga dun sa unfortunate incident na pumuntok ang vulkan, aside pa dun sa pandemic, given na yun. But even before nga, sabi ko nga sa inyo, pwede kong sabihin na lugi talaga ng malaki yung pagbababuyan ko. Pero ako naman, ito yung part ng livestock business, talagang ganun, wala tayong magagawa. Pero ako guys, ipapakita ko sa inyo, kahit ganun pa man, nalugi ako ng malaki sa pagbababoy, ganun pa man, babalikan ko. Kasi gusto kong patunayan sa inyo na bagamat ako before ay nalugi ng malaki, talagang dugo, nagkautang sa mga feeds ng malaki, okay na naman, nabayaran na naman natin. Pero, nakahanda pa rin akong balikan ang pagbababoy. At ipapatunayan ko sa inyo sa padalawang pagkakataon, kaya namin maging successful, kaya namin mag-excel, kaya namin paboom ang business na ito. Para at least kayo naman, mga kanegosyo natin, ay hindi masiraan ang loob. Doon sa mga iba na nagbababoy na talagang natataasan ng feeds, nalulugi, laban lang tayo. Kasi maraming gusto magbaboy, walang kapital, walang building, walang hindi alam kung paano. Kayo naman nandyan na, tibayan nyo ng loob. So mga kanegosyo, kasi sa Familia, God bless. Share po natin ang business na ito
para kahit papaano po ay maka-inspire sa mga tao. Million man yung nalugi ko before, pero malakas ang loob ko. Malalaban tayo, babalik tayo. Ganun din kayo mga kanegosyo, sabay-sabay po tayong aasenso. God bless po. Bye-bye po.